Hello po mga kaalam. Magandang araw po. For today's video, tuturuan ko po kayo maggumawa or mag-create ng My SSS account sa website po ng SSS gamit po ang cellphone. So ito, isa po akong OFW and ito po ibabahagi ko para po sa lahat ng mga kabayan na mga SSS member na wala pa pong account sa SSS. So kasi ngayon, mas maganda na na-access natin or nakikita natin, na monitor natin yung ating mga SSS contributions online. Kahit saan man tayo sa mundo, na at least nakikita natin yung ating mga contributions, kung tama ba yung mamonitor natin kung tama ba yung mga contribution na pumapasok doon sa account natin. And bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa channel, please consider po to subscribe the channel. Maraming salamat po. And palike na rin po ng video. And ito na po. Bale, pwede pala na i-register yung ating SSS account kahit na hindi ka pa permanent. Kasi nung nag-register ako, meron akong account sa SSS. Nung nag-register ako sa SSS, hindi pa ako permanent noon. Temporary pa lang yung number ko. Kasi yung number ko, kinuha ko lang din siya online. So, hinulugan ko na siya. And then, later na lang ako nagpa-permanent ng aking account. So, ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng My SSS account dito sa ating cellphone. So, punta po tayo sa ating Google. Punta po tayo sa Google. Tapos, i-type lang po natin yung sss.gov.ph. Pagka-type po natin nun, lalabas po yung official website ni SSS. Yung pinakauna, yun po yung ating i-click. So, ito po yung lalabas. Pagpunta po natin dito sa website ni SSS, yan po yung lalabas. Click po natin yung una, create a My SSS account or login. So, ito po yung gagawin natin. So, since magre-register po tayo for today's video, ito po, i-click natin yung create account. Bago po pala yan, ihanda po natin yung ating SSS number. Kailangan po alam natin yung ating SSS number. Meron po tayong cellphone number at meron tayong email. Kasi yun po yung mga kakailanganin natin kapag sa pag-create po ng ating My SSS account. Kasi nung umuwi ako na Pilipinas, online na talaga. I mean, kung ikaw hindi ka marunong sa social media, wala kang alam, pwede naman pumunta sa SSS branch. Pero sa makabago ngayon, imposible, halos alam na ng lahat. So, kahit cellphone lang, basta may internet, pwede na po. So, dito, pipiliin ko po dito yung member. Kasi kung ikaw employer or household employer or coverage and collection partner, pipiliin ko po yung member kasi member po tayo. So, yan na po. Pipiliin po yung member. Sundan nyo po ako para po mas madali. And then, dito po yung mga kakailanganin. Dito, makikita mo yung kung paano mo i-register yung inyong account. Meron po dito, choose registration preference. Pwede po yung savings account number, UMID card number, employer or household ID, payment reference number, yung po yung PRN na generate natin kapag nagbabayad tayo ng ating contribution. Pwede po yung date of loan, transaction number and personal record or form, check number or any monthly pension. So ako, ang pipiliin ko po is yung aking transaction number and personal record form. So, ayan. Dito po, lalabas po yung account information. Andito po yung sinabi ko kanina, yung SSS number.
So, dito na po sa account information, nandito na po yung SSS number, mobile number, email address, and yung ating gagawa po tayo ng preferred user ID. Tatandaan po natin yung ating user ID dahil yun po yung gagamitin natin sa pagkatapos maggawa ng account, yun na po yung gagamitin natin sa pag-login sa website or sa app. Yes po, ako mas preferred ko, mas gusto kong gamitin yung app. And then may password, gagawa ka rin ng password. Kailangan strong po yung password. Wag niyo pong ilagay yung mga birthday ninyo or pangalan ninyo. Kailangan unique para hindi po madaling maisip ng iba. So, yun po. Lalagyan ko lang yung mga information tapos para po masundan natin yung ating process. So, yun. Pagkatapos pong filled upan yung lahat po ng information, pagkatapos nyo pong ilagay yung inyong SSS number, yung mobile number, kailangan po yung mobile number kasi doon po magsisend ng PIN number si SSS. And then, kailangan active yung ating email address, and then yung ating password, and then yung ating user ID po. So, pagkatapos po nun, yung lahat ng information, proceed ka lang po. I-click mo lang itong maliit na arrow sa baba para makaproceed kayo sa next. Kasi magsisend po sila ng confirmation doon sa email na inilagay nyo po. Okay? Doon po sa email, pagkatapos nyo po yun i-proceed, magsisend po sila ng confirmation sa inyong email na inilagay doon sa registration. Doon po sa email, makikita nyo po, basahin nyo po yun kasi doon po nila isasend yung confirmation, and mismo doon sa email na yun, makikita nyo yung click here. Doon yung click here na po na yun, i-click nyo po yun para i-confirm yung inyong registration. And kailangan within 5 days, ma-register nyo na po yun kasi mag-i-expired po yung inyong application online. So meaning, pag after 5 days, hindi nyo pa rin po siya nagagawa, automatic gagawa kayo ng panibago. O gagawa na naman kayo ng panibago sa website. So, pagkatapos po, kaya dapat mismo doon, i-click nyo na po yung click here para po ma-confirm na inyong application sa SSS. Napakadali lang po. Pagkatapos po nun, doon sa click here, makakapag-login na po kayo. Doon pag nag-login kayo, magkakaroon ng mayroong mga authentication process, katulad po ng may mga question po na kailangan yung sagutan. Dapat private po, kayo lang po nakakaalam nun. Kasi kung sakali na kailangan yung i-recover yung account ninyo, is kailangan alam nyo yung sagot. Tandaan nyo po yun. And then, kailangan active yung number. Kasi doon po yung isasend yung PIN. Mayroon po kasing one-time PIN. Kailangan private din po yan. Huwag nyo pong i-share kahit kanino para po hindi makuha or manakaw yung inyong mga information. Ako, nakalagin yung aking account dito sa isang phone. Itong phone na ginagamit ko pang video. Nandito po ang aking MySSS account at ginagamit ko madalas pag-check ng aking mga contributions is yung aking MySSS app. Doon sa MySSS app, para po pag nagla-login kayo, hindi send ng PIN, ang gagawin nyo po, i-on nyo po yung biometric. Gamit ko po Face ID dito sa aking isang phone. Mas madali po, ilalagay nyo lang yung mukha nyo dyan o makakapag-login na kayo, hindi na kayo magta-type ng inyong password panibago. So ganun po yun. Kasi pag nagbabayad ako ng SSS, real time po kasi si SSS, pagkabayad mo 1 minute lang nandun na nakapost na kaagad siya sa inyong account. So yun po yun. Ang mga benefit po kapag meron kang MySSS account, pwede ka nang mag-loan
gamit lang yung phone mo. Hindi mo na kailangan pumila. Pwede ka na mag-loan. Nakikita mo yung contribution na monitor mo, yung mga contributions mo online. Real time yun si SSS. Doon ka na rin mag-create ng PRN mo sa account mo online. So, kahit pag meron kang mga iba-ibang transactions, doon mo na lang gagawin lahat sa cellphone mo. Kaya talaga ina-advise na ni SSS na kailangan meron tayong My SSS account. So, yun po yun. So, sana po may natutunan kayo. And pag may mga question po, feel free to comment po dito sa ating comment section. And maraming salamat po. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!